Puri ng Panginoon. God bless you. Alam niyo yung word na God bless you ay hindi po siya binibigyan ng diin ng iba. Madalas, hindi natin ito pinag-iisipan. Ito ay parang expression na lang ng bibig. Parang karaniwang lumalabas sa bibig natin, bukang bibig-bigan na. Pero hindi natin ito nabibigyan ng pansin. God bless you. Okay? Kahit sa mga bata, di ba? Kapag may nagmamano sa'yo, sinasabi natin, God bless you. Ano ibig sabihin? Anong ibig mong sabihin? Kapag sinabi mong God bless you. Yung iba naman ay pag naghihiwalay na, sige, God bless you. So, sinasabi natin yun, di ba? Okay, sa social media, ganyan din. God bless you. Sa dulo, nilalagay natin, God bless you. So, ano ba ang ibig sabihin dito? Kapag tayo po ba, mga kapatid sa Lord, ay humingi ng blessing mula sa Lord, do we really mean it? Talaga bang nasa puso natin na tayo po gusto pa natin talaga na pagpalain ng Panginoon? And if we pronounce blessings to one another, pag sabi ka ng God bless you, nagpo-pronounce ka ng blessing, ibig sabihin kasi noon, dumilimin eh. Parang nasa heart mo ba talaga yun? Pag sinasabi mo sa iyo, kasama, God bless you. Tingnan mo yung kagabi mo. Tingnan mo kung gano'n siya seryoso. Kapag narinig mo yung God bless you, wala sa kanyang bibig. Sabihin niyo katabi niyo, God bless you. Ano po ang nakaramdam na seryoso na katabi mo na sinabi sa akin yung God bless you. Yung iba wala, di ba? Wala lang. Okay. Alam niyo po mga kapatid, kapag sinabi niyo po yan, God bless you, may kapangyarihan po yan. Alam niyo po ba yun? Lalo na sa bibig ng mga Christian palabas, kapag sinabi niya ng isang Christian, may kapangyarihan po yan. Kasi sa bibig ng mananampalataya, there's life, there's death. Pwede magbigay ng buhay, pwede magbigay ng kapatayan. Kaya napaka-importante po mga kapatid na kapag nagsasalita niya ng God bless you, ito ay binibigyan po natin ng tingin. Ito na ngayon, dahil kapangyarihan po yan, once na nagsabi ka ng God bless you, yung sinabihan mo, ipiyak, i-bless the Lord. Kasi kasama yung nakatingin yung pangalan ni God. God bless you. Tiyak magpapala siya ni Lord. It's not you, but it's God. Diyos mismo magpapala. Amen. Amen po. Kaya nga, God bless you. Yung sinabi ng Pastor bless you. Diba? We are God. We are bless you. Di ba eh? God, it's God who will bless you. Mga kapatid sa Lord, ganun po yun. Gusto kong makita yun po yun na pag hindi natin yung binigyan ng bigay, parang we mention the name of God na parang hindi natin nire-respeto yung pangalan ng Diyos. Kaya God bless you, mga kapatid, yung God ay napakahalaga, napaka-importante na maintindihan natin that God will bless those people na sinabihan mo ng God bless you. Amen? Amen po ba? Yan, praise God. Kaya na, pag pinagpala na po yung sinabihan mo ng God bless you and you are not God, paano kapag nakita mo binilis na siya ng Lord tapos ikaw ay hindi, sasabihan mo pa rin ba siya ng God bless you? How do you react? Pag nakita mo yung sinabihan ng God bless you at talagang pinagpala ng Diyos tapos, bakit sa akin walang nagsasabi ng God bless you? Bakit ako hindi na magpapala? Bakit siya binilis? Hallelujah. Ano po ang mararamdaman mo, mga kapatid, sa Panginoon? So, bago po tayo pakalalim sa salita ng Panginoon, ibigay ko po pala sa inyo ang isa pong tingnan natin yan, yung pong isang larawan na kung saan ay pinakita dito yung pong mga mayayamang tao, mga mayayamang bansa. Okay? So, may prepare for last year. Ayan po yun yung top 5, mga kapatid. 5 bansa na mayaman na Luxembourg, Iran, Singapore, Qatar,
Ngayon, tingnan niyo po mga kapatid sa Lord. Yan, top 5. Kung isipin niyo, bakit wala din yung ibang bansa? Okay? Kasi top 5 na lang po yan. Mga kapatid, bakit kaya wala ang Pilipinas? Maaaring inisip niyo, Panginoon kaya ang Pilipinas dyan? Okay? Pangilan kaya ang Pilipinas? Tingnan natin. Pangilan? Pang 120. Ang lahat. Diba? Siguro inisip natin kasi malaking bansa yun sila. Ay, ang Pilipinas, maliit lang yan eh. Kaya pang 120. Okay. So anyway, nasa ranking pa din. Pang 150 nga. Anyway, si Lord na mag-bless sa bansa. Amen? Amen po ba? Baka tayo mag-bless ng Lord ng Pilipinas. Kaya always say, Lord God bless the Philippines. Kasi yung iba, hindi pinibless ang Pilipinas eh. Yung iba kasi, inaanipos lang ang Pilipinas. Yung iba kung ano mga pinagsasabi sa Pilipinas. Di maganda sa Pilipinas. Lalayas ako sa Pilipinas. Pupunta ako sa bansa. Kasi sa bansang ito, kung ano mga curse ang binibitawan natin. Kaya siguro napunta tayo sa 120. Instead na bless natin ang Philippines. Sabi natin, Lord, bless the Philippines. Kung ano mga pinagsasabi natin sa Pilipinas. Kaya anong nangyayari? Ayan, mga kapatid. Kung ano na, hindi makakilos ang word. But I believe, mahal ng Diyos ang Pilipinas. Amen? Kaya ingat po, ingat din, mga kapatid sa Lord. Minsan din natin yan napapansin. Okay, nag-issue tayo ng curse sa ating bansa. Kaya yan, nangyayari. Okay, Genesis 12, ang ating key verses po. Basahin natin, Genesis 12, verse 2 and 3. At ito po yung kwento kay Abraham. At yan po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang sabi niya, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be blessed. I will bless those who bless you, and I will curse you who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Father, in the name of Jesus, kaya mo po ang mga salita nito ay magbigay ko rin ng panibagong kapahayagan sa mga puso. Maugawaan natin ito, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu. At magyapin namin, magsabuhay namin ang mga salita. Salamat po ba? Pinagkakatuwala ko namin ang oras ng ito sa iyong kamay. Kawag siyang may panasan, kawag siyang mapatuloy na sa pangalan po ng aming Panginoon sa Jesus. Kung aming dalangin, Panginoon, tulong ang lingkod, at ikaw ang patuloy na magsalita at mag-iwan ng mensahe sa puso ng mga. Sa pangalan ng Jesus po ang dalangin. Amen and amen. Pwede po pakiharap ka sa inyo po yung mga electric fan para nila po ako. Kasi po, may hirap po yung aking boses pag nalaman ko siya. Okay? Yan. Yan po ang mga salita niya ng verse 23. Sinabi po ng Diyos yan kay Abraham. Nung pinili siya, nung tinawag siya si Abraham, sinabi po yan, kanya ng Lord, nag-pronounce po ng blessing ng Diyos kay Abraham. At alam natin yan, mga kapatid sa Lord, na nung maniwala si Abraham, nung nagtiwala siya sa salita ng Panginoon, ayan, yan po yung pronouncement ng blessing. Sabi doon, balikan natin, I will make you a great nation. Yun ang unang-unang word na binitawan ng Panginoon kay Abraham. I will make you a great nation. Yan po ay ang Israel. Okay, kasi ang Israel, yan po lang po yan kay Abraham, kay Isaac, tapos kay Jacob. Si Jacob po nakalitan yung pangalan naging Israel, kaya sa kanila po yan galing. Okay, so sabi niya, I will make you a great nation. Nangyari po ba yan kay Abraham, mga kapatid sa Panginoon? So, tingnan natin ang Genesis chapter 13, verse 2, mga kapatid. Sabi niya sa Genesis 13, verse 2, Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Grabe, no? Mga kapatid, pinagpaalam talaga ng Diyos si Abraham. Amen? Tinupad ng Diyos yan, mga kapatid. Fast forward tayo, fast forward sa 1 Kings chapter 10, verse 27. Tingin po ito ng panahon po ito ni Solomon, mga kapatid, kung paano pinagyaman o pinayaman ng Lord ng Israel sa
verse 27. Tingnan nyo kung paano siya pinagyaman. The king made silver as common in Jerusalem as stones, and he made cedar trees as abundant as the sycamores which are in the lowland. Narinig po ninyo, nabasa po ba ninyo, naiintindihan po ba ninyo kung gaano yumaman ng Israel noong panahon ni Solomon? Ang mga silver, mga kapatid, yung mga silver po, yung pila, parang bato. Ang katulad niya ay parang bato na lamang. Ganun po yumaman ang Israel. Nakita niyo po that made silver as common in Jerusalem as stones. Diba? Ngayon po ang mahal ng silver. Ang mahal pila, diba? Sinusuot natin sa mga palamuti sa ating mga katawan, silver. Diba? Mga kapatid sa Panginoon. So, meron ba dito nagsusuot ng palamuti mga bato sa kali, ginagawa mong hikaw, ginagawa mong pintas, ginagawa mong corset. Yan na. Isipin nyo, parang yung silver, parang asfalto na lang. Mga bato, mga kapatid sa Lord. Ganun po pinayaman ng Lord Israel. Amen? Nangyari, diba? Sabi ng Lord kasi, I will make you a great nation. Grabe! Yung silver po, ano ng bagyo, parang bato na lang siya. So, naging pagkaraniwan lamang yung silver. Gusto nyo ba yan? Paglalakad ka sa mga bato, pero pag nakita mo ay silver pala ito. So, ganyan pinayaman ng Diyos si Abraham, mga kapatid sa Panginoon. Pero sa present time po, sa ngayon, mga kapatid, paano po pinayaman o inilagay ng Diyos sa Israel sa ranking? Kumusta po ang Israel ngayon? Nasa ang kanyang ranking. Kung ang Pilipinas 120, ang Israel po, kasi dahilan na halos ng Pilipinas yan, sabi nga, ang Israel po ay hindi malaking bansa. Pero, tignan niyo po yung ranking niya. Siya po ay pang 32. Grabe! Mga kapatid, ang Israel po ay pang 32 sa ranking. Ang Pilipinas 120. Mas mayaman talaga ang Israel sa atin. Grabe, no? Mga kapatid, bagamat wala sa top 5 o top 10, mga kapatid, pero nasa ranking, mataas po yung ranking niya. Mga kapatid, 32. At alam naman natin na Israel po ay kinaiinitan mga kapatid ng mga Arab at talagang inaaway talaga yan sa mga paligid na bansa. Dinidikmak nila yan. Talagang nagkaano sila, talagang inaaway nila ang bansa Israel. Kung nanonood po kayo ng news, ng foreign news, makikita niyo po na hindi tumigil mga kapatid ang mga iba't ibang grupo para digmain, para papasakin ang Israel. Pero hindi po pinapahintulot ng Lord. Sabi, mas pinayayaman pa kaya nakarating sa 32. Amen? Ganun na kapatid sa Pilipinas na. Pero ganyan po siya. Ganyan po mga kapatid sa Lord. Kaya napaka-importante po na nagpo-pronounce tayo ng blessing sa Israel. Amen? Para tayo. Ako po, hindi ko po yung nakalimutan. Every time na ako po ay nagpe-pray sa personal devotion ko, hindi sa pagkain po, we always bless the Israel. Kasi po, ito pong, ang Israel po, ang bayan ng Israel, mga kapatid, pag pinalas mo, i-bless ka nila, Lord. Pag pinalas mo ang Israel, i-bless din ang Lord ng Pilipinas. Kaya na, yan po yun, mga kapatid. So, tayo po ba ay binibless ba natin ng Israel? Lagi ba natin binibless ng Israel? At dahil yan, mga kapatid sa Lord, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa Israel. Kaya naging pang-32 siya. Wow! Galing, ano, mga kapatid sa Lord. So, that is a macro level po. Yan yung macro level ng blessing, mga kapatid. Pero, bago mo marating yung macro level na yan, sa Israel po, bago ganyan natin yung 32 na yan, yung macro level, kailangan po may micro, yung maliit lang micro level o personalized level, mga kapatid. Kailangan doon nag-umpisa yun, doon sa micro bago yung macro. Yung personal, dapat bawat isa nakakaranas po ng blessing. Bago mo maranasan yung pangmalaking blessing, dapat may personal blessing, personalized blessing, mga kapatid. So, tingnan
tingnan natin. Ituloy po natin yung sinabi ni Lord sa Genesis 12. I will make you a great nation. Yun po yung macro. Ngayon, ito po yung micro. I will bless you and make your name great. Okay? Yan ang sabi. I will bless you and make your name great. Sabi ni Lord kay Abraham, pagpapalain kita. Pagpapalain kita. And make your name great. Sige nyo, pinagsama ng Diyos yun yung blessing. I will bless you. Tapos, hindi lang yun, I will make your name great. Wow! Grabe, mga kapatid sa Lord. Kaya po, mga kapatid, kapag mag-pronounce po tayo ng blessing, mga kapatid, importante po na maintindihan natin ang bago i-bless na ang malaking pagpapalo, bigay ng Lord ang malaking pagpapala sa atin, dapat tayo, personal mismo, ay pinagpapalan ng Diyos. Pakiharap ulit ka tabi, sabi mo, God bless you. So, paano po yung personal level? Paano po yung personal level ng blessing? Okay. Kasi sinasabi natin, nadadamay lang tayo sa malaking pagpapala. Pero hindi yun eh. Dapat personal mo naranasan ng blessing ng Lord. Sabi po dyan, 23rd, ang sabi niya, mga kapatid, the family is the first essential cell of the human society. Sabi niya yan. Mga kapatid, anong ibig sabihin niya? The family is the small unit of the society. Bago magkaroon ng pagpapala sa bansa, sa bayan, sa isang lalawigan, kailangan mayroong pagpapalang nagaganap o nararanasan ang isang pamilya. Hindi po kasi lalakas ang komunidad kapag sa pamilya po maraming wasak, sira, away ng away. Kapag hindi nakakaranas ng pagpapala ng isang pamilya, hindi po siya magiging blessing sa kanyang community. Kaya kailangan, kung gusto mong makaranas ng blessing sa iyong barangay, sa iyong komunidad, mga kapatid, kailangan sa loob muna ng bahay mo, dapat may blessing na nararanasan ang bawat isa. Amen? Kasi yung smallest, mga kapatid, smallest unit of the society. Kaya ang tanong ay ito, tayo po ba nagpo-pronounce ng blessing sa family natin? Do we pronounce blessing sa asawa, sa mga anak, sa mga kasama sa bahay, sa mga kasambahay? Nagpo-pronounce po ba ng blessing? O madalas, ang lumalabas doon sa loob ng tahanan natin ay hindi blessing, kundi curses. Mabigat yan, mga kapatid. Parang wala na tayong nakita mabuti sa kagulang natin, parang wala na tayong nakita mabuti sa anak natin, parang wala na tayong nakita sa mga kasambahay natin, mabuti sa kasambahay natin. We always, yung nag-utter time curses sa kanila. Ano ka ba? Bakit ganyan? Bakit ganyan ang gano'n mo? Bakit ganyan ang gano'n mo? Sa amin na i-bless natin, mga kapatid. Kaya pag sa family po, ay hindi nakakaranas ng blessing, mas mahirap po makaranas ng blessing ang ating community. Kaya, mga kapatid, dapat sinasabi natin o nagpo-pronounce tayo ng blessing sa lahat ng mga kasama natin sa bahay. Amen po ba? Lagi natin sinasabi sa asawa natin, alam mo, bait-bait mo. Alam mo, talagang napakasipag mo. Sinasabi natin sa mga anak, alam mo, natutuwa ako kasi anak kita, ang bait-bait mo. Ang sipag-sipag ko. Tapos sinasabi ng mga anak sa magulang ng mama, papa, nag-bless ako dahil ikaw ang parents ko, dahil napaka-responsible mo.
blessing. The Lord will bless our family. Ayaw yung maniwala. Na magpapalain ng Diyos ang pamilya natin. Mahina. Siguro namin, paano yung bless naman ng family? Hindi po. Mga kapatid, pag tayo po, mga kapatid, ay anak ng Diyos, dadalo yung pagpapala ng Diyos sa pamilya natin. Ang buba. Yung blessing ng Lord sa buhay mo, dadalo yun sa iyong anak, sa bawat kasama mo sa bahay. Amen, buba. Okay. So, ganyan yun. Kailangan mga kapatid sa Lord, makita natin na si Lord gusto niya magpala at gusto magpalain ng Diyos ang ating pamilya. Are you there? Ano po ba kayo? Mga kapag-isip na po ba tayo? Tayo pa natutulog ba? Natutulog ba? Isipan natin. Okay. Mga kapatid sa Lord, kailangan maintindihan niyo po na gusto ni Lord na pagpalain ang ating mga pamilya. Amen! Nakasan niyo po? Yan. Ngayon, gusto pagpalain ng Lord si Abraham. Kanyang pamilya sa kanya, I will bless you, I will make your name great, mga kapatid. Pero, Abraham po, mga kapatid, meron siyang kailangan gawin. Meron po siya para matanggap niya yung pronouncement ng blessing sa kanya, dapat may gawin si Abraham. Ano yung bagay na dapat gawin ni Abraham? Mga kapatid, tatawagin po natin yan na Bessie. Sabihin natin, Bessie. Last no, Bessie. Yan. Kapag may nag-pronounce ng blessing sa iyo, dapat may Bessie ka. What is your Bessie? Dapat may Bessie. Hello, sino pong may Bessie dito? Sino may Bessie? Bessie? Sino pong may Bessie? Okay. So ano ba ito? Bessie na ito, mga kapatid sa Lord ni Abraham. Okay? Paano nag-respond si Abraham doon sa pronouncement ng blessing sa kanya? Unang-una, mga kapatid sa Lord, si Abraham po ay naniwala. Naniwala po siya sa pronouncement ng blessing sa kanya ng Diyos. Tinanggap niya yun. Pinaniwalaan niya yun. And that's very important po. Gusto kong sabihin sa inyo, kapag may pronouncement ng blessing, kapag may nagsabi sa inyo that God bless you, maniwala ka that God will bless you. Amen? Maniwala ka, mga kapatid. You need to believe. Genesis chapter 15, verse 6, ang sabi niya, and he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Naniwala si Abraham. Ang hirap niya ng mga kapatid gawin. Akala niyo mabilis lang yan. Pag nakakaranas ka, pag may pinagdadaanan ka, nakakaranas ka ng hirap, may mga struggle ka sa buhay, ang hirap maniwala na i-bless ka ni Lord. Di po ba? Lalo na pag dumadaan ka sa mga pagsubok, pag ang dami mong naranasan struggle sa buhay, ito ba yung blessing ng Lord? Ang hirap, mga kapatid. Ito ba yung pangako ng Panginoon sa akin? Ito ba gagawin ba ng Diyos yung pangako niya sa akin? Bakit ako dumadaan? Ito, ang hirap maniwala na pagpapalain ka ng Diyos. Pag hindi tumibig, dapat yan ang yung blessing. Amen? We need to believe that God will bless you. Mga kapatid, kahit anong pagdaanan mo sa buhay, kahit anong hirap ang pinagdadaanan mo sa buhay, you need to believe. And you must believe. Amen? Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero, posible kung mangyari. Kasi kung hindi po naniwala si Abraham, tignan niyo po, ang sabi ng maniwala siya sa Lord, He accounted it to him for righteousness. The word is accounted. Accounted. Ano ibig sabihin ng accounted? Ang ibig sabihin ng accounted ay imputed. Inilagay, mga kapatid, ascribed, credited upon you. Sa Tagalog, sa ibang Tagalog, siguro pinakamababaw ng Tagalog yan, ikinarga sa iyo ng Diyos ang kanyang righteousness.
Hindi tayo righteous, pero nung naniwala tayo sa Diyos, mga kapatid, iinarga niya sa atin ang kanyang righteousness. Amen. Nandiyan mo ba tayo? Hindi tayo banal, pero kapag naniwala ka, pinaging banal ka ng Diyos. Iinarga niya ang kanyang kabanalan sa iyo. Kaya yung katabi mo, hindi yan gas-gas. Dala-dala niya, karga-karga niya ang righteousness ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Ibinamana ng katabi mo yung righteousness. Ibinamana. Ayaw ka ba nito? Ikinat ka ng Diyos yan. Nasa sa'yo yan. Amen! Kasi naniwala ka. Naniwala ka. So, pag hindi ka naniwala, wala na. Mga kapatid sa Panginoon, gaano mo kahalaga itong word na believe pagdating sa New Testament? Sa Acts chapter 16, verse 31, ang sa 16, verse 31, so they said, believe on the Lord Jesus Christ, and who will be saved? You and your household. Amen? Mga kapatid, hindi lang ikaw ang ililigtas ng Diyos. May you believe? Pag naniwala ka, hindi lang ikaw. Even your household, yung buong pamilya mo, ililigtas din ng Diyos. But you must believe. Dapat may basic ka. Kasi kung wala, kahit may pronouncement ng Lord, ay bless ko ang pamilya mo, bless ko ang bayan mo, I will make your name great. Kahit may pronouncement ng blessing, mga kapatid, if you will not believe, kung wala kang blessing, hindi mangyayari. Hindi lang ako i-bless ng Lord, i-bless din ng Lord ang aking mga anak, i-bless din ng Lord ang aking pamilya. Kahit anong nangyayari sa pamilya, sa mga anak, sa mga magulang, kahit anong pinagdadaanan nila, you must believe that the Lord will save you and your household. You must believe na hindi lang ikaw ang magsisimba sa Lord. Isang araw, sisimba kayo ng buong pamilya para sa Lord. You must believe. Kung walang blessing, walang mangyari. Dapat maniwala tayo, mga kapatid, na ang ating mga anak ay muli natin makakasama sa paglilingkod sa Diyos. You must believe kasi may pronouncement ng blessing. Ito ang problema ng marami. Hintay-hintay lang. Wala pong basic. Nandun yung pronouncement ng blessing sa family mo, pero wala kang basic. Mga kapatid, do you really believe na yung mga anak mo, yung mga kapatid mo, ay ililigtas ni Lord? Yan nyo? Hindi ka maniwala, hindi ka maka-amin. You need to believe. Kung wala kang basic ka, may pronouncement ng blessing, anak, i-bless ko anak mo, i-bless ko ang pamilya mo, i-bless ko ang anak mo, i-bless ko ang anak mo, i-bless ko ang anak sa pamilya mo. If you will not believe, your husband, your wife, your children will not be saved. Hindi sila maliligtas. Kailangan may basic. Sabi sa katabi, kailangan pa may basic. Amen? Kailangan pa may basic. Amen? Kasi kung walang basic, wala. Kahit ilang beses na marinig, boy, bless ko ni Lord. Galing na Lord. Ikaw gawin niyo, dakila ang aking pangalan. Amen? Dapat maniwala ka. Ito naman. Akay po ba? May believers po ba dito? May believers po ba dito? May believers po ba sa ating kalagitnaan? Grabe. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, kapag may pronouncement ng blessing, we have to believe, diba? Yung una. Yung second blessing natin, kailangan may at least little effort. Dapat may effort. Ano yung effort, mga kapatid sa Panginoon? Ito po yung konting effort.
effort sa part ni Abraham. Alam niyo po ba, mga kapatid, gusto ko na po itong, hindi ko maalam kung paano ko i-describe sa inyo. Kapag may pronouncement ng blessing sa iyo, dapat mayroong katibayan na yung pronouncement ng blessing sa iyo ay talagang alam mo para sa iyo. Kasi may ginawa ka. At yung ginawa mo, yun ang magpapaalala sa iyo na ikasama ka sa pinagpapaalala ng Diyos. Yun yung effort na sinabi. Just a little effort, mga kapatid. On the part of Abraham, sa part ni Abraham, ang effort na ginawa ni Abraham ay lahat ng lalaki sa kanyang pamilya ay sinircumcise. Huwag na sa Tagalog, English na lang para medyo magandang pagkiligan. Sinircumcise po yung lahat ng lalaki sa pamilya ni Abraham. Okay, yun yung little effort, mga kapatid, na ginawa ni Abraham. Kasi, kung ginawa niya yung little effort na yun po ang magpapaalala, mga kapatid, sa kanila, sa pamilya ni Abraham, na sila ay pinagpala ng Diyos. May pronouncement ng blessing sa family niya. Yun yung little effort, mga kapatid sa Lord. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 17, verse 24. In Genesis 17, verse 24, Abraham was 99 years old when he was circumcised. May magtataas po ba ng kilay dyan sa inyo? 99 years old when he was circumcised in the place of his first king. Wow! Grabe! Kahit matanda na siya, mga kapatid sa Panginoon, kailangan niya mag-little effort. Dahil may pronouncement ng blessing. Kailangan may covenant. Kailangan may part ako, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, pansinin ko rin ito, yung ginawa ni Abraham na yun ay napakahalaga. Kasi lagi niyang maaalala yung blessing ng Lord, yung pronouncement ng blessing sa kanya. Every time, natatawagin siya ng kalikasan. Di ba? Every time natatawagin siya ng kalikasan, pagkakita niya, ay, may pronouncement ng blessing. May pronouncement ng blessing. Di ba? Eh, sa loob ng isang araw, ilang beses natatawagin ng kalikasan? Daw, Richard, di ba? Sa isang araw, ilang beses. O, every time na maalala mo, wow, may pronouncement ng blessing. Naintindihan niyo ba siya sabi ko? Meron little effort. Dapat meron ng katibayan na ginawa, itong ginawa ko ito ay magpapaalala sa akin na ako ay binilis ni Lord. Amen? Na may pronouncement ng blessing si Lord sa akin. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid sa Panginoon, ano yung araw-araw na aalalahanin mo na ikaw ay binilis ng Lord? Ano yung ginawa mo? Ano yung effort mo, mga kapatid? Every time na, halimbawa na po ito, every time na ako ay mag-pray, alam ko, every time na ako mag-quiet time, alam ko, kasama ko sa binilis ng Lord. Every time na ako ay mag-church, maalala ko yung promise ng Lord sa akin na ako ay kanyang pagpapalain. May effort. May konting effort. Minsan kasi, may pronouncement ng blessing, pero wala tayong effort. Wala tayong ginagawa. Paano mo maalala yung blessing ng Lord? Mga kapatid sa Lord, dapat may ginagawa ka para dun sa ginagawa mo, maalala mo, may pronouncement pala ng blessing sa Lord. Kaya ang tanong, ano yung blessing mo? Ano yung effort mo? Ano yung ginagawa mong effort? Para masabi mo, kasama ko doon sa blessing ng Lord. Kung pinababayaan mo yung mga effort na yan, konting effort lang yan, hindi makakalimutan mo na pinagpala ka ng Lord. Ang makikita mo na lang, ang hirap ng buhay, ang hirap ng lingkod, ang hirap ng gano'n, lahat mahirap. Kasi walang effort. Amen?
na kapag nakikita mo yung ginagawa mo niya, naaalala mo yung pronouncement ng blessing sa iyo dito. Ano yan? Okay? Halimbawa, ministry. Sa ministry, yung ginagawa ka sa ministry, every time natin maglilingkod sa Lord, every time na gagawin ko yung ministry ko, maaalala ko kasama ko sa blessing Lord. Kung walang gano'n, paano kung walang ministry? Ano naman? Pagdala sa church, every time na dadalo ka sa church, maaalala mo na nagpapalala ni Lord. Dapat may effort. Dapat may konting effort. Amen po. Naalala nyo? Mga kapatid? Okay. Si Abraham yun, ang kanyang ginawa. Then, ang isa pa mga kapatid kay Abraham, ang ginawa niya sa kanyang blessing, mga kapatid, ay submission. Amen? Una, kailangan niya maniwala, kailangan niya magkaroon ng little effort, kailangan buong mag-submit siya sa promise ng Lord. Mag-submit siya sa salita ng Diyos. Alam niyo, nung sinabihan siya ng Lord, Abraham, your son, ang anak mo ay magiging kasing dami ng bituin sa langit. Magiging kasing dami ng buhangin sa dagat. Nung sinabi ng Lord, yung promise na yun ng Lord, kailangan niyang maunawaan. Kailangan niyang mag-submit sa promise ng Lord. Imposible yun, mga kapatid. Hindi niya yung maintindihan. Nung sinabi ng Abraham sa kanya, ng Lord kay Abraham, go, umalis ka sa iyong bayan. Pumunta ka sa isang bayan na ituturo ko sa iyo. Pambihira, ituturo pa, hindi pa sabihin kung saan talaga. Walang definite place na pupuntahan. Basta mag-hintay lang siya ng salita ng Lord. O dito, kaliwa, o kakaliwa, o kakanan. O hindi yan, tuloy tayo. Isipin nyo, kaya mo bang sumunod sa Lord sa utos na hindi mo naiintindihan? Kaya mo bang mag-submit sa salita ng Diyos na hindi mo naiintindihan? At ang salita ng Diyos, pero hindi mo naiintindihan. Madalas ang tao, sumusunod lang, nagsasubmit lang, kapag naiintindihan niya yung utos. Right? Ganyan mo ba tayo? Pag hindi mo naiintindihan, hindi ka susunod. Maraming tao, mga kapatid, logic talaga pinaiiran eh. Ano bang kapiran yan? Tama ba yan? Tama ba yung pinapakal na yan? Tama ba yung pinapagawa na yan? Logic. Pag hindi sumakayon sa logic mo, hindi ka susunod. Pag hindi sumakayon sa gusto mo, hindi ka susunod. At napakaraming ganyan. Mga kapatid, asan yan? Asan ang logic yan? Di ba? Kapag may pinagawa at hindi mo maintindihan, we always question. Tanong tayo ng tanong, bakit ganyan? Bakit gano'n? Bakit nangyari? Akala ko ba, pag-usapan na yun, bakit nabago? We always have. Mga kapatid, hindi kasi natin maintindihan. Mga kapatid sa Panginoon, if it is beyond logic, if it is beyond comprehensible, it is hard to submit. Mga kapatid. Yet, we need to submit to gusto mangyari ng Lord. Amen? Ano ba tayo? Mga kapatid sa Lord. Tingnan mo si Abraham. Genesis 17, verse 17. Then Abraham fell on his face. Anong ginawa niya? Nag-worship ba siya? Hindi. Then Abraham fell on his face and laughed. Tawa siya. Bakit tumawa si Abraham? Mga kapatid sa Lord. Kasi, ang sabi ng Lord, si Sarah nabubuntis. Magkakaroon ka ng anak. Sabi niya, ito yung logic, ito yung reasoning sa utak ni Abraham. Shall a God word to a man who is 100 years old? Yan yung logic, ha? Yan yung nasa utak. Mga kapatid. And Sarah, who is 99 years old, per a child. Nanay pinig, yung mga po kayo. Nanay pinig, tayo lang po siya. Tayo po kayo nanay niya. Tayo po kayo nanay Lina. Sino sa tatlong ito, sa palagay niyo, ang unang magbubuntis?
Sige po mga nanay, maraming salamat po sa inyo. Nakakatawa. Diba? Stand logical. Pagbihira. Ang layo. Ang layo sa reasoning, mga kapatid. But Abraham needs to submit. Kailangan niyang magsabit sa promise ng Lord. At nagsabit po siya sa pangako ng Diyos. Amen? Sumunod si Abraham. Mga kapatid sa Panginoon. Minsan, nabanggit ni late Senator Benigno Aquino Sr. Alam niyo po, sabi niya, when logic ends, faith begins. Kapag wala ka ng naisip na katwiran, kailangan ang pagaganahin mo, pananampalataya. Naintindihan? Kapag hindi naabot ng reasoning mo, kapag hindi mo nang maintindihan, kailangan mo manampalataya. Kung hindi, iiwanan mo talaga ang pangako ng Diyos. Iiwanan mo talaga ang promise ng Lord kasi hindi maabot ng isip. Kaya lang, believers tayo eh. Mananampalataya na dapat we need to walk by faith, not on our logic, not on our reasoning. Amen po? So, our solution. Ako po, mga kapatid sa Lord, nung tinawag ako ng Lord na magpasto, hindi ko talaga maabot sa isip ko, Lord, paano ako magiging pastor? Sabi ko, hindi ako magaling. Hindi ako matalino. Hindi ako magaling sa English. Nahalata niyo ba? Minsan, sumasakit-sakit yung English ko. Sumasablay-sablay. Hindi kasi ako magaling sa English pag nasa ibang bansa ko. Anyway, buti na lang sa ibang bansa, hindi naman ko sila aware sa mga grammar. Basta nagkakaintindihan kayo, okay na yun. Ang mga Pilipino lang naman ang nagko-correct ng mga ganyan. Yung grammar, yung word, yung Pilipino lang magaling sa ganyan. Magpuna. Pero sa ibang bansa, pag-usap namin yung yung mga African, pag-usap namin yung ibang lahi, mga kapatid. Basta nagkakaintindihan, okay na. Kahit pa ako ang English. Di ba? Kahit pa ako lang. Okay? So, come to my house and eat my house. I'll buy chicken. Bisa pag English, pero nagkakaintindihan. Di ba? Ang hirap sa Lord. Sabi ko, not me. Mas magaling sa akin. Maraming mas magaling na not me. Huwag ko tawagin pastor. Kasi, mahirap. Paano pag umapak ako sa professional? Hindi ko kakayanan. Hindi ako professional na tao. Di ba? Mga kapatid, Lord, nakakahiya sa Lord. Nakakahiya ako. Mapapakahiya ako. Ang dami kong hindi maintindihan sa Lord. Pero still, nagsabi pa rin ako sa Lord. Sige, Lord. Hindi na ako mananalo sa iyo. Sige. Bahala na sa akin. Tapos nung nagpapastor na ako, ang daming pinapagawa ng Lord. Bakit kailangan akong gawin? Lord, bakit ganyan? Bakit ganito? Ako na muna mismo, bago pa kayo magreklamo, ako na muna nagre-reklamo sa Lord. Lord, pwede ba buwan mo na? Pwede ba hindi na lang? Lord, pwede ba ganito? Ang dami ko na, ako na mismo, ako na muna. But still, I need to submit. Kaya na ako magsimit sa Lord. Sige, Lord. Gusto mo yan. At ang pinaka-latest mo na natin dito ng pandemic. Sabi ng Lord sa akin, tuloy mo po, Lord, awain ako ng mga members. Pandemic, bubuksan ako ang church. Tapos magkagawain kami. Naku pa kayo nila ng members. Pati yung mga nasa paligid, awain na. Ano yan? Hindi sumusunod sa batas. Bakit nagkagawain? True enough, nung pinatuloy natin yung buhay ng Panginoon, may mga nawala. Na hindi maabot naman yung logic. Bakit nagkagawa niyo si Pastor? Bakit nagkagawa? Malis na. Ayaw na. Kasi hindi ito sumusunod sa batas. Siyempre yung maigit. Ang hirap. Ay, Lord, ayaw mo na. Bakit mo pinapagawa ko? Bakit ganito ko pinapagawa ko? Mga kapatid sa Lord. Di ba? Lord, gusto ko siya. Gusto ko. I-raise siya bilang manggagawa. Sabi na, Lord, hindi siya. Siya.
Naintindihan mo yan eh. Diba? Amen po? Bakit siya? Bakit hindi ako? Diba? We need to submit. Amen po ba? And the opposite of submission is rebellion. Pag hindi kayo nag-submit, isa lang ang espiritu nasa sa atin. Rebellion. Isipin po ninyo, kung may kaibigan kayo rebellious, anong espiritu ang dadating nun sa'yo? Yung mga nagre-rebelde. Mga kapatid, we need to submit. Pag nakakita ka ng isang tao sa bisip sa kalooban ng Lord, sa gusto ng Lord, yun ang magandang samahan. Amen? Kasi yung espiritu mo, sasama sa iyo. Sasama ko doon sa bisip sa Lord. Pero pag doon sa mga rebelde, yung may rebelde spirit, ang hirap mo. Tayo ka makikita mo, kasama ka na nila. Ang hirap, mga kapatid. We need to submit. Abraham, kahit matanda na, pwede siya matapin na, Lord, salita ko, ang dami ko ng karanasan, hindi na talaga ako magbubuntis, hindi na magbubuntis ang asawa kung si Sarah, alam mo ba na? Si Sarah pala, hindi na magbubuntis si Sarah. But Lord, I believe. Still, nagsabit pa rin siya sa promise na. Amen? Amen po ba? Amen! Hindi mo magsabit. Yan po bakit ko niya sana tingin na ako magkanagalang ko. Ang hirap ito, Lord. Okay. So, ang hirap ng blessing, no? Ang hirap ng blessing. Kaya na, di pa tayo tapos. Ano ba yung susunod na letter? Letter H. Handicap. Si Abraham po, father of faith yan, ha? Father of faith, ama ng pananampalataya. Pero meron po siyang handicap. Si Abraham po ay hindi perfectong tao. Amen? Hindi siya perfectong tao. Ano yung handicap ni Abraham? Alam niyo ba ni Abraham, yung handicap ni Abraham? Sinungaling. Si Abraham po ay sinungaling. Sino po ang galit sa sinungaling? Wala. Ang balik niya naman. Praise God. Uy, sinungaling ka. I love you. Kasi sinungaling ka. Sinungaling ka sa akin. Galit pa kayo sa sinungaling? Galit tayo sa sinungaling. Bakit sinungaling? Bakit siya kami totoo? Diba? Naiinis tayo, mga kapatid, sa sinungaling. Si Abraham po, pwede siya insan. Bakit po? Nagsimulan siya. Ilang beses po siya nagsinungaling. Nung tinanong niya, napakaganda niyang asawa si Sarah. Why po? Hindi o. Kapatid ko lang yan. Kapatid ko lang yan. Sinungaling. Asawa. Sinabi kapatid. Ilang beses yun. Ilang beses tinanong sa isip. Nung pag-awang giga niya. Kapatid, asawa mo? Hindi. Sino po dito ang may asawa? Katabi. Subukan yung tabihan yung asawa niyo sa kayo hindi yung asawa kundi kapatid. Kung hindi, masampal. Hindi sampalin. Kaya lumayo-lumayo kayo daw, makapasok. Hindi ko asawa to, kapatid ko ito. Si Abraham yan! Buti na lang, hindi ka si Abraham. Diba? Tinanong niya. Ang sakit mo kay Sarah. Bakit tinanong? Kasi kailangan niya magsimali kasi maligtas siya. Kasi pag sinabi ng asawa, ipapapatay siya para masoldo si Sarah. Papapatay siya Abraham. Diba? Ganun yung kaya mamatay asawa para single na muna yung babae, nakuha ng king. Kasi hindi. Kaya siya, kapatid kita, kapatid tayo. Inisip ko po ang reaction ni Sarah nung sinasabi ni Abraham. Mabang sinungaling na tao. Grabe. Father of faith, sinungaling. Bakit? Ano ang gusto kong makita? Ano po ang gusto kong makita nito? Wala akong perfectong tao. Even Abraham, hindi siya perfectong tao. Amen? May handicap siya. And even David, si David mas malala. Mga kapatid, mamamatay tao. Adulterer. Mga kapatid, walang perfectong
gawin, dapat ganyan sa church, dapat ganito, dapat ganyan ang mga leaders, dapat ganyan si pastor. Ayaw ni pastor kasi ang pangit ni pastor. Okay lang yan. Okay lang yan. Kasi hindi naman yung totoo. Di ba? Mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Sino sa inyo ang mas perfecto? Sino sa inyo ang mas perfecto? Lahat tayo may handicap. Amen? Alam niyo kung minsan, nung araw kasi wala pang Facebook, ngayon po, ang social media, Facebook, minamagnify na ang mga criticism, ang mga pagpuna. One time, minabasa ako sa Facebook na ganito, nung sabihin ko sila nag-post. Sabi niya, paano uulat ang pagsanhan kung araw-araw may LTO? Sabi niya, sa halip sa pagsanhan, mamimili. Pupunta na ka sa Santa Cruz kasi walang LTO doon. Sabi niya, di ba ba ako nagkita ang pagsanhan? Talagang grabe yun. Pag-pupunta ka, sabi niya, grabe ang mga LTO na yan. Kung alam mo mga pagpisisis po ang sinasabi. Ang hirap, no? Mga kapatid, yung social media po, yung Facebook, namamagpipay po yung pagpisisis. Mga kapatid sa Lord, kung kayo po ay may mga account, Facebook Messenger, ano man yan, mga kapatid sa Panginoon, gamitin yan, hindi sa pagpuna. Kundi gamitin natin yan sa pagpapalakas. Amen? Amen po ba? Guys, mag-send po kayo ng mga mensahe, ng candy word, mga patako ng parlor, mga maganda, para at least hindi man pansinin sa una. I believe kapag pinanan niyo po ng prayer yan, mag-minister po yan sa kanila. Amen? At ang ibig pastor, happy ko na po sa ilan mga espesyal na tao. Kasi we need to encourage people. Hindi natin dapat sabihin na ako ang tama, ito ang tama, ito ang tama, ganyan tama, ganyan dapat. Hindi pwedeng gano'n. Ang sabi ng 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kung pumuna, parang akala mo hindi nagkakamali. Kung pumuna, akala mo siya tama lagi. Sabi nga gano'n, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Amen? Naintindihan mo natin? Mga kapatid, ganyan po yun, mga kapatid. So, yan yung blessing natin. Kailangan natin natin na tayo po'y mahina, tayo po'y nakapaglingkod dahil sa grasya ng Diyos. Amen? And lastly, the last word, mga kapatid, is anong letter? I shall give them up. Sino niya? So, pag may pronouncement ng blessing, dapat may blessing. Dapat maniwala ka sa sinasabi ng Lord. Dapat mag-take ka lang kahit little effort man lang, and you need to submit doon sa promise ng Lord. Kahit alam mo, hindi ka karapat, dapat may handicap ka, still, yung mahalaga sa'yo, ibigay mo pa rin sa Diyos. Amen? Ibigay mo pa rin extra. Again, nung mag-pronounce ng blessing ng Diyos, ito yung kanyang ginawa. So, tanong sa katabi, ano ba ang blessing mo? Ano ang blessing mo? Mga kapatid. Tuloy natin sa text of Genesis 12 verse 23. Then shall I bless you, make your name great, and you shall be a blessing. Kapag pinagpala ka ng Lord, magiging channel of blessing ka. Amen po ba? Magiging daluyan tayo ng pagbabala ng Diyos. Panoorin niyo po itong short video ulit natin, just to remind us, paano po naging blessing Ebenezer Church Kabangkanan dito sa ating video. Panoorin natin.
Juday, okay na? Mia, okay na ba yung video natin? Hindi yan. Juday, tulungan mo si Mia. Nasa yung video, hindi makita. Wala sa presentation. Wala sa presentation niya. Nakasentrate siya. Panoorin natin. Okay? Bawasan natin yung live sa unahan para makita ng live. Ha? Wala. Akala ko meron ng sarili ko yan, Juday. Pero mga sinabi. Sige. Sorry, Bessie. Relax. Panoorin natin. Paano ba ginamit ng Lord ang kapapanahan para maging blessed po dito sa church?
church natin na kapatid na iglesia sa Pagpapasangga, yung kapatid na iglesia natin sa Nakar. Alam nyo, every time na maraming yung blessing, yung kagalak nila, na sila po yung pinagkod natin, talagang minahal, mga kapatid, ibang klase po. Lahat ng mga sumama sa misyon, alam nila yan, mga kapatid. Grabe po kung paano nila tayo pahalagahan, dahil naman nila yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi kasi ng verse, you shall be a blessing. So lumaan po sila sa matinding pagsubok. Yung church po natin doon ay kinuha ng isang nagmamayari. Tapos nagkuha-kuha na naman, may ibang kumuha na naman. Pinag-aalawan po, sabi ko sa kanila, umalis na po kayo dyan at meron bibigay si Lord na mas maganda sa inyo. Kaya ito po yung binigay ng Lord sa kanila. Ayan. Yan po yung church natin sa Nakar ngayon. Pagpapakan natin si Lord. Amen? Yan po yung church na yan. Ayan po yun, mga kapatid sa Lord. Ayan sila. Ayan. Yan po yun, mga kapatid sa Lord. Yung church na nandoon sa Nakar. Baka hindi mo pa po yan nakikita, napapasyalan, nakikita ng personal. Sa April po, anong petsa yung alis po ng April? Pupunta po tayo ng Holy Week. Holy Week po, babalik ulit tayo dyan sa General Nakar, Quezon. At kung sino po yung gustong ma-experience yung mission natin dyan ay in-encourage ko po kayo mag-join. Sa ngayon po, wala na masyadong struggle, wala na sa takot ng pagbabiyahe kasi maganda yung tabi, isang ilog na lang ang tatawilin. Mga kapatid, kunti na lang. Wala na kahit kahirap-hirap. Pwede ka na matulog sa biyahe, huwag ka lang magdadala ng cake. Okay? So, masaya, mga kapatid sa Panginoon. So, kung kayo po ay sasama dyan, makipag-coordinate na po kayo sa ating pong mission. Okay? Sa mission team. At para malamin po kung ano mga tindahan. Kung gusto nyo na naman, kung ayaw nyo naman, maging bahagi kayo ng blessing na sa inyo po yan. Kaya, mga kapatid, sabi doon sa verse natin, nalagyan natin yung verse natin, you shall be a blessing. Amen? Magiging pagpapala po tayo, mga kapatid, sa Lord. Then, tuloy tayo. Anong sumunod na sinasabi doon? Sabi doon, I will bless those who bless you. Pagpapalain ko magpana sa iyo, and will curses you. So, tingnan po yung principle, mga kapatid sa Panginoon. If you will bless people, if you will bless the ministry of the Lord, God will bless you more. Amen? Amen? Lord, i-bless mo po itong aking kapatid. I-bless mo po ito kung sino man yung gusto natin. Ngayon, pwede naman tayo maglapit sa Lord. Lord, i-bless mo siya. Sama mo na ako. I-bless mo rin ako. Pwede naman po yun, mga kapatid. Pero huwag tayo kumasa ng blessing kung hindi tayo marunong mag-bless sa iba. Amen? Huwag tayo kumasa ng blessing kung hindi ko marunong mag-bless. Kasi mas magandang bin-bless natin yung tao. And then, ngayon po, pag nag-bless naman din tayo sa tao, piliin natin yung matabang lupa. Kasi kung matabang lupa yung i-bless mo, maganda po ang balik doon sa'yo, mga kapatid. Ako po, mga kapatid sa Lord, natutuwa ako kapag ang mga kapatid sa Panginoon ay bin-bless ng Lord, may mga ganito, may ganyan, may magandang bahay, may sasakyan bago, nakarating sa ibang bansa, na-promote sa trabaho. Natutuwa po ako dyan kasi yung sinasabi kong God bless you ay nangyayari sa Kanya. Nangyayari sa Kanya na binibbless siya ng Lord. Amen po. Kaya pag ikaw ay nagsabi rin ng ganyan at nangyari yung blessing sa Kanya, dapat po matuwa tayo. Amen! At patuloy po tayong mag-bless sa mga taong binibbless ng Lord, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga, hindi tayo dapat nagsasalita ng anumang curse sa isang tao na pinilis, tapos bakit ako hindi pa? Ngayon mag-curse ka na sa kanya. Minsan kasi ganun eh. Nakita mo pinagpala siya ng Diyos. Mga kapatid, nagkaroon siya ng ganitong bagay, nagkaroon siya ng ganyan, nagpromote siya. Minsan nakita mo yun. Tapos sabi mo, bakit ako hindi? Tapos, ikaw yung nag-bless. Tapos kung
nag-bless sa kanya, kung nag-pray sa kanya, napagpalayan sa kanya, di ba naman ko nakakalang bigyan? Okay? Nag-a-after tayo ng blessing. Alam niyo po, pag nag-a-after tayo ng curse, pag nag-a-after tayo ng curse, kung nagsalita tayo ng hindi maganda sa taong dinales ng Lord, listen to this, you cancel out your blessings in your life. Ilalagay natin ang ating sarili on the dead spot. Nawawala po yung blessing. Amen? Nawawala po, tingnan nyo, mga kapatid. Alam mo yung sabihin ng dead spot? Wala nang signal. Wala na. Nakakapot yung signal. Nandiyan ba yun sa PowerPoint natin? Yun. Nawala na. Mga kapatid, yung dapat na ibibigay sa Lord dahil sa halip na blessing na lumabas sa bibig mo, curse, ingit, reklamo lumabas sa bibig mo, kinat mo yung blessing ng Lord. Nakalalagay ka doon sa alanganin. Kaya magtataka ka, bakit siya patuloy na binibless ng Lord? Ako hindi. Bakit hindi ako binibless ng Lord? Kasi kinat mo na-cancel yung blessing ng Lord para sa'yo. Dahil kung ano ang lumabas na hindi maganda sa bibig mo. Mga kapatid, huwag po tayong ganon. Mga kapatid, kapag binalesa ng Lord, huwag tayong maintin. Amen? God bless you. Do you really mean it? Dapat nasa puso natin yan. At kapag binalesa ng Lord, sabihin natin sa Lord, Lord, binalesa mo siya. Sama mo naman ako. Okay? I-press mo din ako. Amen po ba? Huwag po natin nahayaan na lumabas sa bibig natin yung pong inggit, yung complaint, yung mga curse sa bibig natin. Kasi po, ang bibig natin ginagamit natin sa pag-worship sa Lord. Amen po ba? Hindi ba pwedeng lumabas sa bibig ng isang Kristiyano na nagpupuri sa Diyos yung mga curse? Huwag niyo pong mahayaan yun kasi makakat talaga ang blessing. Halimbawa, ganito, parang ganito yan. Mga kapatid. Halimbawa, may sasakyan akong maganda. Tapos, gusto ko itong ibigay. Gusto ko itong ibigay sa inyo. Pero, hindi nyo tinanggap. Anong gagawin ko doon sa sasakyan na gusto kong ibigay? Hindi nyo tinanggap. Eh, hindi pa pala ito sa akin. Akin ako eh. Ayaw ko eh. Tama? Ayaw nyo, eh, akin ako eh. Binibigay ko, hindi mo tinanggap, eh, akin na. Listen to this. Ganyan din yung lumalabas sa bibig natin. Nag-bless ka sa tao, hindi niya tinanggap yung blessing, babalik sa'yo. Nag-curse ka, hindi niya tinanggap, hindi ko tinanggap yung negative word na yan, yung mga sinasabi mong hindi maganda. Pag hindi mo tinanggap, mga kapatid, hindi pupunta sa iyo. Doon sa nagsalita ng curse, hindi mo tinanggap, babalik sa kanya yung curse. Nakuha nyo? Mga kapatid, halimbawa, yung madalas magsabi ng PI, buti wala din yan. Alam niyo yung PI? Hindi po yung People's Initiative, ba? Hindi po yung PI. Alam niyo na po yun. Hindi ko sabi, kasi mura yun. Okay? Mura yun. Bago na gawin ba? Minsan may mga sabi, huwag niyang tanggapin. Pag minumura ka, huwag niyang tanggapin. Babalik yun sa kanya. Amen? Sabi niyo, hindi ko tinanggap yan. Hindi ko tinanggap yan. Babalik yun sa kanya. Amen po ba? Ako, kahit wala na yung ina ko, I love my mom. Kaya hindi ko tinatanggap yun. Hindi ko tinatanggap yung PI niya. Okay? Babalik yan. Kaya nga, mga kapatid sa Lord, ganun din yun. Kung gusto mo, kung ano yung sinabi mo, babalik sa iyo yun. Mga kapatid, pag nag-declare ka ng blessing, tinanggap ka, kanya yun. Pag hindi niya tinanggap, babalik sa iyo. Pag nagsabi ka ng words, at hindi niya tinanggap, babalik yun sa iyo. Kaya huwag kang mag-curse. Amen po ba? Huwag kang mag-curse. Huwag kang magsasalita na hindi maganda. Kasi pag hindi yan tinanggap yung babalik yun sa iyo. Kaya ganun po yung katindi, mga kapatid, sa Panginoon. So, tingnan niyo po yung kalagay. Ano yung gusto mong i-bless sa kanya? Sabi mo sa kanya, I will bless you. Okay?
Genesis 12, verse 2 hanggang 3. I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Yes, hallelujah. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Mula kayo pa, lahat i-bless ng Lord. Noong ako po'y nag-aral sa Bible School, mga kapatid sa Panginoon, tinasap ako ng Lord, na-confirm po sa heart ko na ako po'y magpapastor. Mga kapatid, sabi ko, Lord, sige po, tinatanggap ko po na ako po'y magpapastor, pero sa isip ko, magpapastor ako sa isang church lamang. Sa isang church lang na ganito. Yun ang nasa isip ko. Mga kapatid, well, kaya po, magpastor sa isang church sa sarili ko lang, mga kapatid. Pero, isang araw, muli na naman kinusap ng Lord, sabi, anak, gagamitin kita. Lord, kailangan ng confirmation. Then, one pastor of mine, nag-praise sa akin, pastor, meron sinasabi sa Lord, nag-praise na, nag-declare siya, God will use you, gagamitin ka ng Lord, sabi ko lang, hindi lang sa church na ito, kundi sa ibang lugar, sa ibang bansa. Tahimik lang ako. Hindi ko na-read yan. Patamik lang. Pero sa mind ko, mangyayari na yun. Sabi ko, parang hindi mangyayari na. Sabi ko, una, wala akong pera. Una, pangalawa, minsan di pa makapunta na ibang bansa. Ang gagawin ko, at saka hindi ako naman katrabaho. Ano po ba ako sa ibang bansa para katrabaho? Hindi ko gagawin yun. Ang may church ko. Mahirap iwanan ng pamilya, mahirap iwanan ng church. Pero nag-declare ko yung pastor na yun. Hanggang sa mangyari ko yun, dinala ako ng Lord, mga kapatid sa Kalamba, nag-aral po ako sa ACM, sa Asian Center for Missions, nag-aral din ako po sa World Mission Course, ako ng World Mission Course, kinausap ako ng Lord, anak, eto na, dadali na kita sa misyon. Wala akong nagawa. Sabi ko, Lord, sige po, mangyari ang kalooban mo. Nung nag-agree ko ako sa Lord, na ako po'y magpapagamit sa kanya sa misyon, ang kaaway hindi pigil. Nung pauwi na po ako, nasa-take ako dyan sa Samba, Bubukan. Nasa-take ako, nung nasa-take ako, namatay ako. Namatay ako mga kapatid sa Lord. Ilang minuto ako nawala ng buhay. Pero hindi ko na ipagbalik sa inyo ng bubo kasi kinukwento ko yan sa LGBT sa TV. Kung nag-LGBT sa TV, marinig yung buong kwento ko. So, binuhay ako ng Lord, mga kapatid sa Lord. Nung ako binuhay ng Panginoon, doon na nag-umpisa yung breakthrough sa buhay ko. Nakarating ako ng Thailand, nakarating ako ng iba't ibang tago sa Pilipinas, nakarating ako sa Malaysia, nakarating ako sa Brunei. Kung saan ko tayo dinala ng Panginoon, ito na nga, kung dinala tayo sa Middle East, na-involve ako mga kapatid sa misyon. Hindi lang yun. Ginamit ako ng Lord sa body of Christ. Nagtuturo ako sa maraming church. Naalala ko itong promise ng Lord na ito ng Lord kay Abraham na in you all the families of the earth shall be blessed. Sabi ko, Lord, praise God, hallelujah. Hindi ko akalain ang sa tulad ko na wala naman pong kakayahan, wala naman pong may pagmamalaki. Yun nga lang, pogi. Pogi lang naman talaga ang pwede mo ipagmalaki. Yung pong pogi, presence of God inside you. Yun lang ang pwede mo ipagmalaki, yung presence of God, yung presensya mo. And praise God, to God be the glory. Saan man ako magturo, people are blessed. Pastor, nag-bless ako. Pastor, bagal ka ha? Pastor, puro ganyan. Sabi ko, Lord, ano to? Nagturo ko sa mga professional, sa di ko alam kung paano nangyari. Lagi nila pinakaman yung pagpunta ko, yung pagdating ko, nag-aabang sila. Again, for the glory of God. Mga kapatid, sabi ko, Lord, hindi ko nakaya ko. Hindi ko mapigilan na gumawa para sa Lord. Sabi ko, sige. O, nakamit sa Lord, bibig na, sige. Hanggang ngayon, nagtutulong ko sa itong church, ginagamit tayo ng Lord. Ang sabi ng kaaway, ganun ba? All the families will be blessed, through you, Ang ginawa ng Lord, tinatake yung family. Yung pamilya mo, nagkaroon ako ng problema sa pamilya. Maaaring ngayon, isa kaya alam, masaya hindi pa,
Lord, ano to? Ayaw na, Lord. Bakit yun ang pinakamamahal ko? Inatake ng tao. Inatake ng tao. Ano, Lord? Ayaw na. Sige, tuloy tayo. Tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa dumating, ayaw mo talaga, hindi ka titigil, ha? Ang sunod ay inatake ng sa akin yung aking health. Nagkaroon tayo na ako. Nagkaroon ng vertigo. Ayaw mo talaga tumigil. Hindi ka na makakatayo. Hindi ka na makakatayo. Hindi ka makakatayo. Robot ka na. Kasi vertigo. Tapos kailan pa. Hindi ka makakatayo. Inatake yung mga tao. Kikilos ka pa. Ano? Robot ka na. Pero kita niyo naman. Tuloy pa rin tayo kay Lord. Kahit kung sinusuko ko ng vertigo, nakagamit ang dito. Mababago na, inaatayo ko. Pinalalayan ako. Tuloy lang. All the families of their will be blessed. Tuloy lang sa paglilingkod sa Lord. Amen! Hanggang sa dumating, ang church mismo, ginalaw ng kaaway. Ayaw ko na. Magturo. Ayaw ko na magsanay. Lord, bakit ganyan? May ginawa makita ko hindi maganda. Yan, hindi ko na ilalapin pa masyado. Ginalaw ng kaaway ng church. Di ba? Nasaksihan yan. Kaya rin ang tanong, tutuloy ba ka? Maglilingkod ba ka sa ay yung promise ng Lord, all the promise ng Lord. The Lord, ayaw na. Dito na lang ako, Lord, sa family. Dito na lang ako, okay na ako. Bahala na sila sa buhay nila. Mga kapatid, hindi ang promise ng Lord. Kasi ang sabi ng Lord, all the families of the earth shall be blessed. Amen! Kaya kapag nag-pronounce ng blessing ang Lord sa atin, ganito dapat ang ginagawa natin. Una, we need to trust. We need to believe. We need to believe that God will bless us. Amen? Catch it. Sabihin mo yung blessing ng Lord. Sabihin mo, akin yun. Amen? Pero kapag sinalo mo yung blessing, mga kapatid, may blessing. Meron pong challenges. May hamon kang haharapin. Amen? May challenges po. Then, pagkatapos mo pagtagumpay ng challenge na yun, magiging daluyan ka naman ng pagpapala ng Panginoon. You will be a blessing. God will bless us to be a blessing. Amen! Pero kapag ikaw ay pinabless ng Lord, dapat ang lumalabas sa bibig natin puro blessing. Dapat tayo po ay curse-less. Amen? Huwag tayo magsalita nang hindi maganda. Let's love people, let's love the person, let's love everybody, and higit sa lahat, let's love the Lord. Huwag na huwag po tayo magbibitaw ng first, huwag na huwag tayo magsasalita ng sama. Bakit? Kasi babalik yun sa iyo. Church, so stand. Ewan po kung sino katanggap mo. Church! I want to say, gusto kong sabihin ngayon sa iyo, Church,